On that fateful day in 1986, tumakas ang mga Marcos papuntang Hawaii. Dito nadiskubre ang infamous collection ng mga sapatos ni Imelda Marcos. Ngunit alam mo ba na ang presyo ng kanyang mga sapatos ay wala pa sa kalingkingan sa presyo ng nadiskubreng koleksyon ng kanyang mga alahas? Spoiler alert, this jewelry ay aabot ng bilyong-bilyong piso. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga natagpuang koleksyon na alahas ni Imelda Marcos. Si Imelda Romualdez Marcos ang itinuturing na pinakatumatak na First Lady sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang mga alahas ni Imelda Marcos ay binubuo ng tatlong koleksyon: Hawaii Collections, Malacanang Collections, at Romeliotes Collection. Lahat ito ay nasamsam matapos ang pagbagsak ng Marcos regime noong 1986. Kasama sa koleksyon na to ang mga most expensive jewelries in the world and most luxurious brand tulad ng Bulgari, Van Cleef & Apparel, Cartier, at Bacalati. Mula sa mga tiara hanggang sa diamond encrusted bracelet, ang mga alahas na ito ay patuloy na kontrobersyal at nakatakdang i-auction upang mabawi ang bahagi ng ill-gotten wealth. So tara, isa-isahin natin ang lahat ng collections na ito, and let's start with the Malacanang Collections. Noong mapatalsik ang Marcos family mula sa Malacanang dahil sa EDSA People Power Revolution noong February 25, 1986, naiwan nila ang napakaraming kayamanan. Ayon sa Sandigan Bayan noong 2017, ang halaga ng koleksyon na ito ay nasa $110,000 to $153,000 o nasa 6.1 million pesos hanggang sa 8.5 million pesos. Ito naman ang mga alahas na binitbit ng Marcos family nang tumakas sila papuntang Hawaii noong February 26, 1986. Kinumpiska ito ng US Customs sa Hickam Air Force Base at inisyal na na-appraise sa halagang $5 million to $10 million or 278 million pesos hanggang 556 million pesos. Ito namang Romeliotes Collection ay pinaka-konte pero pinakamahalaga. Meron na itong 60 pieces na alahas. Hinarang ito sa Manila International Airport noong March 1, 1986 nang tangkain ng Greek national na si Demetrio Romeliotes na ipuslit palabas ito ng Pilipinas upang dalhin ito sa mga Marcos. Pero ano nga ba ang laman ng tatlong koleksyon na ito? Tara, alamin natin. Pagdating sa tiara, nagmamay-ari si Imelda Marcos ng drop pearl Kukushnik tiara made in 1841 for Empress Alexandra Feodorovna in Russia. Meron din siyang pearl and diamond tiara set in silver and gold by the famous Catchpole and Williams. Meron din siyang Cartier diamond tiara valued at approximately 5.6 million pesos. Nagmamay-ari rin si Imelda ng ruby and pearl tiara set in silver and top in gold. Meron din si Imelda ng small diamond tiara. Pagdating naman sa diamond, nagmamay-ari si Imelda Marcos ng 25-carat Indian pink diamond with an estimated worth of 280 million pesos. Yung ilalim ng basement ng bahay, puro ginto. Pagdating naman sa mga brooches, si Imelda Marcos ay merong large gray pearl surrounded by diamonds. Meron din siyang feminine flower design. Andyan din ang sophisticated diamond brooch, emerald and diamond brooch, lucky theme brooch, and the most notable diamond and blue sapphire bow brooch that is pure diamond. Pagdating naman sa mga kwintas at singsing, nagmamay-ari si Imelda Marcos ng 35-carat sea green emerald and diamond necklace. Meron din siyang exotic diamond necklace with ruby embellishments. Andyan din ang opulent necklace with over 100 carats of yellow canary and pink diamonds. Nagmamay-ari din si Imelda ng antique sapphire and diamond necklace made in 1880. And the most notable pieces are the Romeliotes by Van Cleef & Apparel and a Bacalati necklace with another set of ruby necklace, emerald diamond necklace, and emerald diamond opera necklace. Yan ay iilan lamang sa mga alahas na nasa koleksyon ni Imelda Marcos. Kung babanggitin kasi natin lahat, aabutin tayo ng ilang oras dito. Pero ang tanong, magkano ang lahat ng estimated amount for all these jewelry collections? Well, mapapabuntong hininga ka na lang dahil tinatayang nasa $21 million ito or approximately 1.2 billion pesos. Last 2018, the Special Anti-Graft Sandigan Court convicted Imelda Marcos to serve 6 to 11
11 years in prison for each of the 7 counts of violating an anti-corruption law when she illegally funneled about $200 million to Swiss foundations in the 1970s as Metropolitan Manila Governor. Ngunit siya ay nag-apila at hanggang ngayon ay hindi pa rin nakukulong. Sa tingin mo, saan nanggaling ang napakaraming alahas na ito ni Imelda Marcos? Tara, pag-usapan natin yan sa comment section. And hopefully, makapag-usap tayo ng may respeto sa isa't isa. At kung gusto mo pa na mag-ito pang klaseng content, i-follow mo na ako. Yun lang, maraming salamat sa panonood.